Sa mga kapatid, para sa pagpapatuloy ng ating morning revival preview, at syempre ang schedule natin ay week 13 pa rin. At yung ating title para sa week na ito, The Seed of David Becoming the Son of God. Amen. So ang schedule natin ngayon ay week 13, day 5, Friday. So meron tayo dito mga ilang Bible verses. Una, Romans 1:3-4. Concerning his Son, who was designated the Son of God in power, according to the Spirit of holiness, out of the resurrection of the dead, Jesus Christ. So ito ay ginamit na natin itong mga nakaraang araw na kung saan binabanggit, tinutukoy ang anak. Kaya sabi niya, concerning his Son. Alam niyo sa Biblia, pag binabanggit itong salitang ito ay nagpapahiwatig sa atin na gusto tayong i-direct talaga ng Biblia, no, sa Son. Siyempre, walang iba yan kundi si Kristo. Maging ang Panginoon, ginamit niya yung term na yan eh. Di ba, nung nagtanong siya sa mga Pariseo, sabi niya, concerning Christ. Yun ang sinabi niya. Dito naman, concerning the Son. Tungkol sa anak. Amen. Sabi dito, ang anak na itinalaga bilang anak ng Diyos sa kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan. Mula sa resurrection, pagkabuhay na muli ng mga patay na walang iba kundi si Hesus Kristo. Amen. So yung bigyan natin ng pansin dito, yung salitang in power. In power. Ang ibig sabihin nung siya ay itinalaga siya, okay, sa pamamagitan ng kapangyarihan. At pwede natin sabihin, itong kapangyarihan na ito, na nagtalaga sa kanya, bilang anak ng Diyos, mula sa pagkabuhay na muli, ay kapangyarihan ng buhay sa pamamagitan ng Espiritu. At ito ay ibinunga ng kanyang pagkabuhay na muli. So in 2 Peter 3:18, for Christ also has suffered once for sins, the righteous on behalf of the unrighteous, that he might bring you to God. On the one hand, being put to death in the flesh, but on the other, made alive in the Spirit. Amen. So ang pagkapako ng Panginoon sa krus ay naglagay sa laman tungo sa kamatayan. So yung laman ang nilagay sa kamatayan dito. At siyempre sa kabilang banda, ito naman ay nagsanhi para sa espiritu na mabuhay. Yung laman nilagay sa kamatayan, yung espiritu binuhay. Amen. Magbabasa na ako. As the model, Christ has two natures. The nature according to the flesh and the nature according to the Spirit of holiness. So ito yung term na ginamit doon sa dalawang kalikasan ng Panginoon. Yung isa ay dalawang nature ito. Okay. Yung isa ay kalikasan ayon sa laman. Dito maingat yung mga salita eh. Kasi sa English sabi niya, according to the flesh. Pero yung flesh dito, special siya. Na ang ibig sabihin, ito ay hindi naman yung talagang totoong flesh. According lang, ayon. Kumisan ginamit niya yung anyo, ayon sa laman. Ito naman ginamit niya ayon sa laman. Nung mga nakaraan naman, ang ginamit niya ay anyo ng laman. So iba naman yung laman. Pag sinabi mong laman, inalis mo yung according, yung anyo, talagang laman yan. Yan ang pinaka-common. Laman na naibunga ng pagkatisod. Pero ito, isang laman na hindi naibunga ng pagkatisod. Anyo lang siya. Ayon lang sa laman. Okay. At ang sabi rito, okay, itong kamatayan sa laman, okay, ay nagsanhi naman upang, okay, so
Nalito ko. Doon na pala ako sa babasahin. Okay, so, yung unang nature, okay, according to the flesh, at yung pangalawa naman, according to the spirit of holiness. So, yan yung dalawang nature ni Kristo. Tapos sabi niya, holiness in Romans 1:4 refers to the essence, the substance of God. Ang kabanalan ay ang esensya, ang substansya ng Diyos. Kaya dito sa buong San Sinukob, ang Diyos lang ang banal. No? Kasi ang kabanalan ay ang Diyos mismo sa kanyang substansya at esensya. Dahil ang Diyos lang ang kabanalan, siya lang ang banal. Wala namang ibang banal. Kaya pag ginamit mo yung word na holy or holiness, ang Diyos yan. And then, through incarnation, He put on human nature. However, when He put on the human nature, He did not lose the divine nature. Kaya magkasabay na umiiral yan. So, ang una ay ang kanyang divine nature. Sa kanyang kapanganakan, nandyan na yan. Okay. Pagkatapos diyan, dinagdag naman ang kanyang human nature. Okay. At hindi naman nawala yung divine nature. So, magkasamang umiiral sa Panginoon. Human, divine. Amen. So, yan ang ating Panginoon. Amen. That's when He was on earth. He was a mystery. According to His outward appearance, He was altogether a human being. But many of the things He said and did were extraordinary. Things which no ordinary human being could possibly say or do. Amen. So, ang Panginoon ay mahiwaga. Kanina sinasabi natin, meron siyang dalawang kalikasan na nandito siya sa lupa. No? Pero, pag tinignan mo siya, ang talagang itsura niya ay human being, tao talaga ang makikita mo. Tao talaga. Kaya, yung kanyang divinity, hindi mo makikita nung panahon na yon. Tao ang makikita mo. Kaya taon-tao ito. Ganun pa man, ang kanya mga sinasabi ay nagpapakita na hindi siya ordinaryong tao. At ang kanya mga gawa, nagpapakita na hindi siya ordinaryong tao. Pero pag tinignan mo tao, kaya sinabi rito, siya ay mahiwaga. Meron mo tao, pero ang sinasabi, hindi salita ng ordinaryong tao. Di ba? Tao nga mo nakikita mo, pero ang kanyang ginagawa, hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi lang siya tao. No, siya ay divino. No, siya ay Diyos mismo. At anak ng Diyos. Kaya, ang kanyang sinasabi ay hindi lang salita ng ordinaryong tao. No, at ang kanyang ginagawa ay hindi lang gawain ng ordinaryong tao. Kasi hindi naman talaga siya ordinaryong tao. Kaya lang, pag tinignan mo, parang ordinaryong tao. Kaya ginamit yung salitang mahiwaga siya. Amen. Okay, for example, in the Gospel of John, the Lord said that He is the life and that He is the reality. And He also said, I am the light and I am the bread of life. Ito nga yung sinasabi natin eh. No? Yung mga sinasabi niya rito, hindi pwede sabihin ng ordinaryong tao. No? Halimbawa sinabi niya, siya ang buhay. Ako ang buhay. Halimbawa, hindi ako yan ha. Sabi ng Panginoon, ako ang buhay. Hindi maintindihan ng tao, paano itong tao na ito? Sasabihin niya siya ay buhay. Parang pag-iisipan siya ng tao na talagang hindi siya normal. Di ba? Kung ngayon may isang tao, tatayo sa gitna natin. Mga kapatid, ako po ang buhay. Pwede mo sabihin, ako ay may buhay. No? Pero hindi mo pwedeng sabihin na ako ang buhay. Hihingi kami sa iyo niyan. Wala kang mabibigay. Di ba? Tapos sabi dito na
ako ang realidad. Ako. Lalong mahirap mahirap paniwalaan yan na ang isang tao ay realidad siya. No, ang Diyos lang ang realidad. Ang Espiritu ang realidad. Kasi ang Espiritu, pwede niya tayong dalhin sa totoo. Sa totoo. Halimbawa, yung salita, okay, pwede niya tayong dalhin sa realidad ng salita na walang iba kundi si Kristo. No, kaya siya ang realidad. Ang Espiritu ang realidad. Okay, kaya ang dami niyang sinabi. Sinabi niya, ako ang liwanag. Nako. Wala pa mga great men sa mga nagdaang panahon. Maski sila yung mga yung mga great philosopher, hindi nila sinabi na ako ang liwanag. No? O kaya ako ang tinapay ng buhay. No? Paano ka namin kakainin? Kaya sinasabi sa atin, hindi ordinaryong sa taong Panginoon. No? Ito pa. No philosopher would dare make such a statement. Because Christ is both divine and human, people wondered about his identity when he was on earth. They knew his family, but they could not explain how he was able to do certain things. The reason for their perplexity was that the Son of God had clothed himself with humanity. Sipin mo, nung nandito ang Panginoon, hindi lang napaka-powerful ng kanyang salita at napakahirap intindihin, kundi maging ang kanyang gawa. Walang tao na pwedeng gumawa niyan. Nilinis niya yung mga meketong, di ba? Yung mga lumpo. Pinalakad niya sa pamamagitan lang ng kanyang salita. Yung patay na talaga, binuhay niya. No, sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ang dami niyang ginawa ng mga, sabi nga sa John lahat ng mga tanda na ginawa niya, hindi mo kayang isulat at hindi mo kayang ilagay kung naging libro yan sa isang kwarto. Ibig sabihin, pinapakita sa atin na ang daming ginawa ng Panginoon at sinabi niya na hindi na inirecord ng Biblia. Kaya maraming tao ang manghang-mangha sa Panginoon. Sa panlabas, kilala nila ang Panginoon. Nakikita nila tao. Hindi lang yan. Pati pamilya niya, kilala nila. At alam nila kung sinong magulang niya, sinong mga kapatid niya. Pero itong taong ito, sabi niya, saan niya kinuha yung mga ganyang mga pagsasalita at gawain? Manghang-mangha sila. Pero ang dahilan, siya ay may dalawang kalikasan. No, siya ay tao, subalit siya ay divine. Diyos din yan. Amen. Amen. Those responsible for the crucifixion of Christ did not realize that crucifixion was the best way for him to be designated, to be glorified. We may use a carnation seed to illustrate this point. If the seed is put to an end by being buried in the soil, it will eventually sprout, grow, and blossom. Amen. Na nandito pa ang Panginoon, siya ay pinako sa krus. At syempre, may mga taong gumawa niyan. Yun yung sinasabi mga responsable na gumawa nito. No? Hindi nila alam na yung kanilang pagkapako sa krus ay ang pinakamainam na paraan upang siya ay maitalaga at maluwalhati. Akala nila, ipako mo sa krus yung isang tao, tapos na to. Wala na. Hindi mo na makikita yan. Kasi ang pinako sa krus ay mamamatay. Yan ay isang kamatayan. Crucifixion ay death. Kaya sila, yun yung nasa utak ng mga gumawa niyan. No, pero sa totoo,
yung kanyang pagkapako sa krus, okay, ay nagdala sa kanya sa pagkabuhay na muli. At yung proseso na yan ang ginamit upang siya maitalaga, maluwalhati. Yung ibig sabihin ng luwalhati rito, yung nakatagong Diyos sa loob niya, maihayag. No, kaya yan yung sinasabi nating kaluwalhatian. Amen. Amen. So, excuse lang ako. Babalik ako. Ay, nako. Wala rito. Okay. Tumawag ako. Okay, so pasensya na kayo. Talagang, bahagi ng buhay yan. Okay, so yun yung sinasabi ko. Akala nila tapos na ang Panginoon. No? Pero yun ay naging dahilan upang siya ay maging katulad ng isang binhi ng carnation. No? Na naibaon sa lupa, mula diyan sumibol, lumago, namukadkad. At yan ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kanyang pagkabuhay na muli, ang kamatayan niya at pagkabuhay na muli ay kanyang kaluwalhatian. Nang ibig sabihin, yun yung proseso upang yung Diyos na naikubli sa kanyang katauhan, sa kanyang pagiging tao, ay maihayag, mailabas. No? At yun ay glorification. Amen. In the same principle, through death and resurrection, Christ blossomed as the Son of God. Satan expected the crucifixion of Christ to mark his termination. But the Lord Jesus knew that this was actually the beginning, that it would lead to his designation according to the Spirit of holiness out of the resurrection of the dead. So, kasi itong si Satanas, kung tutuusin, matalino to, tuso na matalino, at marami siyang alam. Pero parang lumalabas, okay, na hindi niya alam yung magiging bunga ng kamatayan ng Panginoon. Ang tingin ko ito ay itinago sa kanyang kaalaman. Na ang akala niya, nung ang Panginoon ay pinako sa krus, tapos na ito, panalo na siya. Kasi alam ni Satanas, lahat ng dinadala sa krus ay natatapos na. Termination yan eh. No, subalit sa Panginoon, hindi. Naging mainam ang kanyang kamatayan sapagkat ito ay nagdala sa kanya sa pagkabuhay na muli. At sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli mula sa mga patay, no, siya ay naitalaga. Ito ay naging isang pagtatalaga upang makagawa ng isang bagong simula. Ang galing ng Diyos. Ang galing. Ang talino niya. No, para bang ito eh. Siya lang ang nakakaalam ng mga nangyayari, no, na magkakaroon ng ganyang resulta. Plano ito eh. No, kaya sa Biblia binabanggit na ang karunungan ng Diyos ay multifarious wisdom, kung tawagin yan. Sabihin ko nga, hanggang ngayon marami pang taong hindi nakakaintindi ng mga ganitong mga katalinuhan ng Diyos. Nangyari na, naisagawa na, hindi nila alam ito. No, may mga tao na sana hindi namatay ang Panginoon. Kakaawa.
No, nakakagalit itong mga pumatay sa kanya. Hindi nila alam ito. Tingnan ninyo, maski si Pedro, na isa sa mga number 1 apostle, nung pupunta ang Panginoon doon sa Jerusalem, pinipigilan niya, maawa ka sa sarili mo, Lord. Hindi din alam ni Pedro na kung hindi mamatay ang Panginoon sa krus, pati siya, walang kaligtasan. O yun, so kaya ito, mga nakaraan na, nangyari na. Ngayon, naihayag sa atin ang mga kahulugan nito at pwede natin gamitin ito para pasalamatan, purihin ang Panginoon. Amen. As the designated Son of God, Christ still has two natures, both that of divinity and that of humanity. Amen. However, the humanity he has now is not the natural humanity, but the humanity uplifted in resurrection. Even his flesh has been designated the Son of God. Hence, he has been designated the Son of God with both divinity and humanity. As such a marvelous person, he has become the model, the pattern of all those who are being designated sons of God. A son of God must have both the divine nature and the resurrected, glorified, uplifted human nature. Amen. So siya ay naitalagang anak ng Diyos, okay, na may dalawang kalikasan, ang kanyang humanity at divinity. Amen. At sa pamamagitan ng proseso ng pagkabuhay na muli, yung bahagi niya ng humanity, yun ang naproseso. Kasi yung bahagi ng Panginoon na tinatawag na tao, kalikasan ng tao, na kanyang natamo sa kanyang unang pagsilang, hindi naman anak ng Diyos yan. Yan ay perfect na humanity. Pwede natin sabihin, perfect na humanity, walang kasalanan, no, at mataas na klaseng humanity sa pagkasilang niya bilang tao. Wala nang makakapantay ang humanity niyan. Pero gaano man ka-perfect yan, yan ay humanity lang. Hindi yan anak ng Diyos. Pero sa kanyang pagkabuhay na muli, na proseso yung bahagi ng humanity na yon. Kaya ginamit niyang mga words dito. Sabi niya, yung humanity niya, okay, ay nag-glorified, uplifted human nature. No? At naging anak na rin ng Diyos yung humanity niya. No? At naging Diyos na rin yan. Pwede ko sabihin, yung humanity na yan. No? At siya ngayon bilang unang anak ng Diyos ay nagtataglay ng dalawang kalikasan, ang kanyang divinity at ang kanyang naitaas na luwalhating humanity. Kompleto na siya. No? At itong isang ito, okay, na isinilang din bilang panganay na anak ng Diyos sa kanyang pagkabuhay na muli, ay naging model natin ngayon. No? At sa pamamagitan niya, tayong lahat ay magkakaroon ng direksyon upang maging katulad ng Panginoon. Amen. In his resurrection, Christ in his humanity was designated the Son of God, not in mere words, but in power, according to the Spirit of holiness. No doubt, the divine power was very much exercised in his resurrection. Yet we need to see that the divine power in which Christ's humanity was designated, the Son of God, is the power of life. The phrase in power in Romans 1:4 corresponds with 1 Peter 3:18, which says that Christ's flesh was put to death, but his spirit was made alive. Here, to be made alive means to be empowered. No? Kasi ginamit niya yung word na yung designation ng Panginoon, particularly yung kanyang flesh, ay naisagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan, in power. No? So may kapangyarihan na gumawa doon. No? At ang proseso na ginamit ay yung resurrection.
Pero sa loob ng resurrection, may gumagawang kapangyarihan. At itong kapangyarihan na ito, dinefine niya. Okay? Na ito ay power of life, ang kapangyarihan ng buhay. At syempre, yung buhay na ito, hindi ordinaryong buhay. Kapangyarihan ito ng dibinong buhay. Tapos, in detail, sabi niya, ang ibig sabihin nito, ang laman ni Kristo na idinala sa kamatayan, okay, ay ginawang buhay ng kanyang espiritu. So, yun yung sinabi natin kanina. No? Ang namatay, yung laman. Okay. Nung nabuhay na muli, yung laman na namatay, okay, ginawang buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng buhay. At ang kapangyarihan ng buhay na ito, okay, ay isang kapangyarihan na isinagawa ng buhay sa pamamagitan ng espiritu. So, yan yung power. So, kapangyarihan ng buhay na naisagawa sa pamamagitan ng pagbuhay sa espiritu. Kaya ito mga term na ito tama naman sa Bible, pero kailangan banggitin natin upang mas malaman natin kung ano ba yung dinaanan niya. At saka at bilang resulta na ibunga ang isang panganay na anak ng Diyos, na anak ng Diyos sa kanyang pantaong kalikasan at dibinong kalikasan. So yan na ang panganay na anak ng Diyos. Amen. In Christ's death, His humanity, His flesh was crucified. Okay, so yun yung kamatayan niya. So ulitin ko, sa kanyang kamatayan, okay, ang kanyang laman ay na-crucified. So yan yung kanyang kamatayan. Then, His resurrection, God the Spirit as Christ's divinity was enlivened with a new power of life to put divinity into the humanity of Christ to make it divine. Ayun, mas malinaw ito. So, ganito pala ang proseso nito. Okay, so sabi niya, okay, sa resurrection nangyari ito. Okay? Yung espiritu, okay, ano yung espiritu? Ito yung divinity ni Kristo, yung espiritu. Nandyan siya. Okay? Ito ay nabinuhay ng kapangyarihan ng buhay. So, yung espiritu ni Kristo, binuhay ng kapangyarihan ng buhay. Okay? Okay. Binuhay ng kapangyarihan ng buhay. Okay. Tapos yung espiritu na yan, okay, na napalakas, okay, binahagi niya yung divinity dun sa humanity upang yung humanity maging divine. So, ibig sabihin, yung humanity ng Panginoon, hindi na siya ordinaryong humanity, kundi divine humanity siya. So, yun yung nangyari sa... So, yung humanity niya, dinala doon yung divinity sa pamamagitan ng espiritu. Kaya natigmakan yung kanyang human nature ng divinity at naging divine din yung kanyang humanity. Kaya ang kanyang humanity ay isang uplifted, glorified humanity. So yan ang bumubuo ngayon sa kanya bilang anak ng Diyos o panganay na anak ng Diyos. So yan ngayon ang Panginoon natin. So ibig sabihin, iba na siya, okay, nung siya ay nabuhay na muli, no, kung ihahambing mo, nung bago siya nabuhay na muli. So pagdaan-daan, gumawa ng isang proseso at yun ang naibunga. So particularly, yung binabanggit natin dito, yung humanity. So bago siya namatay at nabuhay na muli, meron siyang humanity. Perfect yun. Tao talaga yun. Walang sin, walang flesh.
walang satanic nature. Tapos yung humanity na yan, dumaan siya sa death, resurrection. No? At mula dyan, sa death and resurrection, nagkaroon ng isang procedure o process na kung saan yung espiritu, okay, ng divinity binuhay sa kanyang pagkabuhay na muli at pagkatapos pumasok siya doon sa humanity at ginawa niya yung humanity ng maging divine human. Ganun pala yung nangyari. Amen. So, ganda ng explanation. Amen. Okay, so last sentence. Thus in this resurrection, Christ's humanity was designated the Son of God in the divine power. And the reality of the power of Christ's resurrection is the Spirit. So, Spirit lagi ang reality. No, yung Espiritu, dahil siya yung reality, siya yung gumawa upang gawin yung humanity, okay, na maging anak ng Diyos. Dinala niya yung divinity ito sa humanity ng Panginoon. Tapos ginagamit natin yung term na sanais. Ibig sabihin, isang procedure para gawing anak yung hindi anak. At yan ay kapangyarihan ng buhay. Ay, amen. Amen. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanang pinapakita mo sa amin. Panginoon, sa pamamagitan ng espiritu ng realidad, maging ang iyong pantaong kalikasan ay naproseso upang maging anak ng Diyos. Ito ay naisagawa sa pamamagitan ng pagdadala ng divine nature sa iyong human nature. Na ngayon, ang iyong human nature ay naging divine upang ito ay maging anak ng Diyos. Panginoon, ikaw ngayon ang panganay na anak ng Diyos, binubuo ng dalawang kalikasan ng humanity na naproseso para maging anak ng Diyos at ng iyong divinity. Panginoon, salamat sa mga katotohanan na ito at kami ngayon ay hinuhubog mo tungo sa iyong wangis upang kami ay makatulad mo. Amen.